Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating Conquerors Daily Devotionals Online. At sa umagang ito, hayaan niyo po na mapalakas muli tayo ng salita ng Diyos. At gusto kong ibahagi ang passage na ito sa Mark chapter 5, verse 25 to 34. Ito po yung sabi. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Verse 26, hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Verse 28. Sapagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Verse 29. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang umihipo sa aking damit? Verse 31. Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Verse 32. Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Verse 33. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Verse 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Sa bagang ito, gusto kong ibahagi itong title na ito. Faith Brings Healing. Makita po natin dito na mayroon siyang babaeng 12 taon nang dinudugo. At naubos na niya ang kanyang lahat na ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Marami ng doktor ang kanyang pinuntahan. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. So makita natin dito na desperado ng babae. Ngunit isang araw nabalitaan niya na si Jesus ay darating sa kanilang lugar. At nagsikap siya na siya ay makalapit at ang kanyang sabi, kapag ako'y makalapit at mahipo ko lang ang damit ni Jesus, ako'y gagaling na. Yun po yung pananampalataya ng babae. Kaya't siya'y nagsikap na makalapit kay Jesus at nung siya'y makalapit ay agad siyang gumaling dahil yun yung kanyang pananampalataya. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So number 1 point dito, makikita po natin, faith brings physical healing. Ang babaeng ito na sumampalataya sa Panginoon, 12 taon na siya'y naghihirap sa kanyang karamdaman. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, sa isang iglap, siya ay gumaling. Nung siya ay makalapit kay Jesus at kanyang hinipo ang damit ni Jesus, at yun yung kanyang pananampalataya, kapag ako'y makalapit at mahipo ko ang damit ni Jesus, ako'y gagaling na. At dahil doon, ang babae ay nakatanggap ng malaking pagpapala sa buhay niya. 12 taon
na siya'y naghihirap sa karamdaman, naubos na lahat ang kanyang ari-arian dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y gumaling. Mga magulang at mga kapatid, pagpasok ng taong ito, kailangan natin na kumapit sa pananampalataya. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, kagaya sa babaeng ito, mayroon siyang problema sa kanyang pisikal na katawan. Pero nung siya ay sumampalataya kay Jesus, kanyang natanggap ang kagalingan. Ganon din po sa atin, mga magulang at mga kapatid, kung tayo lamang ay sumasampalataya sa Panginoon, lubusang nagtitiwala sa Kanya, matatanggap natin ang kagalingan sa ating physical na katawan. Anumang sakit karamdaman, kung tayo lamang ay magtiwala sa Diyos, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, siya ay patuloy na nagpapagaling, siya ay hindi nagbabago, siya ay nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. Yun po ang ating Panginoong Hesus. Ano man ang iyong sitwasyon ngayon sa iyong pisikal na katawan, lumapit lang kay Hesus sa pamagitan ng pananampalataya at iyong matatanggap ang kagalingan sa iyong pisikal na katawan. Sabi sa verse 28 and 29, ng babaeng iyon ay mayroong pananampalataya dahil nabalitaan niya na si Jesus ay nagpapagaling sa lahat ng karamdaman, mga bulag, mga pipi, kanyang pinagaling, mga paralyzed, kahit patay ay kanyang binuhay. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Kaya noong si Jesus ay pumunta sa lugar nila, sinabi niya, gagaling ako. Yun po yung pananampalataya niya. Kapag ako'y makalapit at mahipo ko ang damit ni Jesus, ako'y gagaling na. At yun nga ang nangyari. Dahil sa kanyang pananampalataya, natanggap niya ang physical healing for 12 years na kanyang dinadala yon sa isang iglap. Siya'y gumaling. Hallelujah. Number 2, faith brings financial healing. In verse 2, sabi roon na naubos na lahat ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ibig sabihin, siya ay namulubi sa kanyang karamdaman. I believe ng babaeng ito dahil magaling na siya. Siya ay makapagtrabaho, makapagnegosyo. At dahil sa kanyang pananampalataya, matatanggap niya ngayon ang mga pagpapalang financial healing. Kaya mga magulang at kapatid, anuman ang ating mga kakulangan sa buhay, financial, material things, kailangan nating sumampalataya sa Panginoon upang matanggap natin anuman yung pangailangan natin sa financial, sa material things. Kagaya sa babaeng ito, I believe na itong babaeng ito ay napagpala muli. Hallelujah. Number 3, faith brings mental healing. Pakita natin, 12 years na siya po ay may karamdaman. Ako po'y naniniwala na wala siyang kapayapaan, maraming mga negative na mga kaisipan na dumarating sa kanya. I believe na itong babaeng ito ay talagang magulo ang kaisipan dahil napuntahan na niya lahat ang doktor sa kanyang panahon. Naubos na ang kanyang ari-arian. Kaya po magulo ang isip. I believe ng babaeng ito ay talagang down na down, hinang-hina dahil sa nangyayari sa kanya. Pero sa isang iglap dahil sa kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng kapayapaan
Dahil siya'y gumaling at lahat ng mga nagpapahirap sa kanya ng mga negatibo, mga kaisipan dahil sa kanyang karamdaman, siya ay nagkaroon ng mapayapang kaisipan. Ganun din po sa atin, mga magulang, mga kapatid, nagsisimula sa pananampalataya at ang pananampalataya ay nagdadala ng mental healing. Kapag natanggap na natin ang anumang mga solusyon sa ating mga problema, magkakaroon po tayo ng mental healing o kapayapaan sa buhay. Napakahirap na sitwasyon kapag ikaw ay wala ng mapayapang kaisipan. Ang mangyayari sa taong wala ng kapayapaan ay kanyang kikitilin ang kanyang buhay dahil hindi niya kayang isipin pa kung ano ang kanyang gagawin. Kaya purihin ang Diyos. Mayroong Diyos na nagpapagaling sa lahat na aspeto ng buhay po natin. Physical healing, financial healing, mental healing. So yun po yung ating Diyos. Gusto niya na tayo ay mapagpala sa lahat na aspeto ng buhay po natin. Kaya sa verse 34, makikita natin na ang babaeng ito ay pinagaling ng Panginoon. Nang sabi rito, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." So, makita natin dito, natanggap niyang kagalingan, siya ay umuwi na mapayapa. Dahil yung kanyang mabigat na problema ay nabigyan ng solusyon. Siya ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Hallelujah. Number 4. Faith brings social healing. Alam niyo po, ang kultura ng Hudyo, kapag ikaw ay dinudugo, ay hindi ka pwedeng makipaghalubilo sa mga tao. Kaya ang babaeng ito, for 12 years, ay hindi pwedeng makihalubilo. Ibig sabihin, naka-quarantine, nasa isolation, hindi siya pwedeng lumapit sa mga tao. Mahirap na sitwasyon. Kapag ka ganun, siguro kapag ka ikaw ay nandun sa kanyang sitwasyon, siguro napakabigat at wala kang mapayapang kaisipan. Kaya ang babaeng ito, sa isang iglap sa pamamagitan ng pananampalataya niya ay gumaling siya at ngayon ay malaya na siya na makihalubilo sa mga tao dahil siya ay magaling na. Pwede na siyang lumabas, pwede na siyang makipag-usap sa mga tao. Kaya ang babaeng ito ay dakila ang kanyang pagpapala dahil sa kanyang faith, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Natanggap niya yung pagpapalang social na kagalingan. Okay. So sa atin din, ang Panginoon ay gusto niyang tayo ay magkaroon ng social healing. Gusto niyang tayo ay makihalubilo sa mga tao dahil tayo ay magiging pagpapala, tayo ang liwanag, tayo yung daan na sila ay magkaroon ng kaligtasan ng mga tao. Kailangan nating makihalubilo dahil tayo ang liwanag at tayo yung channel of blessings. Dahil ang Panginoon ay nasa atin, kaya ang pagpapala ay dumaloy dapat sa atin patungo sa mga tao. Purihin ang Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin, tayo ay mapagpala sa lahat na aspeto ng buhay po natin. And the last, faith brings spiritual healing. Ang babaeng ito, sa verse 33, sabi roon, nanginginig siyang lumapit kay Jesus dahil hinahanap ni Jesus kung sino yung humipo sa kanyang damit at alam ng babae na siya yon at siya ay gumaling sa kanyang karamdaman at siya ay lumapit kay Jesus.
nanginginig at nagpatira pa. Na ibig sabihin na siya ay kumilala sa Panginoon, nagpatira pa. Na ibig sabihin siya ay sumamba sa Lord. Kinilala na niya ang Panginoon sa buhay niya. Nagkaroon ng spiritual healing. Na nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. I believe ng babaeng ito ay wala sa Panginoon. Pero sa tagpong ito ay siya ay kumilala sa Panginoon, nagpatira pa, nanginginig. Dahil alam niya ng Panginoon ay talagang makapangyarihan. Siya ay gumaling sa 12 years na kanyang karamdaman. Sa paghihirap niya ng 12 taon, siya ay naghirap, nawalan ng yaman. Pero sa isang iglap, siya ay gumaling. Sa tagpong ito, nagkaroon na siya ng relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Sa atin din mga magulang at mga kapatid, ang ating pananampalataya ay daan ng spiritual healing na kailangan nating gumaling sa spiritual natin, na kailangan nating makabalik sa Panginoon. Kailangan natin ang magandang relasyon sa Diyos, na kailangan nating sumunod sa Panginoon, mamuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Ang ating pananampalataya ay daan ng pagpapala. Kaya itong year 2021, andito na po tayo sa unang linggo ng 2021. Kailangan po nating kumapit sa pananampalataya kung gusto nating matanggap ang kagalingan ng buhay po natin, kagalingan sa physical, kagalingan sa financial, kagalingan sa mental, kagalingan sa social, at sa spiritual. Sa lahat na spirito ng buhay po natin, kailangan po natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po napakahalaga na humawak tayo sa pananampalataya sa taong ito. Hindi po natin alam ang mga mangyayari sa hinarap. Ang dyablo ay andyan, ali-aligid para tayo ay pagnakawan, wasakin ang buhay po natin, patayin po tayo. Pero kapag tayo'y sumasampalataya sa Panginoon, wala pong gawa ng dyablo na magtatagumpay kapag tayo umawak sa pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya, ito yung ating panangga, ito yung ating pamatay sa lahat ng mga gawa ng dyablo. Kaya po, mga magulang at mga kapatid, sa umagang ito, tandaan po natin, faith brings healing to our life. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat sa iyong mensahe sa amin, Lord. Salamat ng aming pananampalataya sa iyo. Ito'y daan, Lord, ng kagalingan sa lahat na spirito ng buhay po namin. Sa aming pagharap ng taong ito, Lord, salamat sa pananampalataya na yung inilagay sa puso namin, O Lord God. Alam namin na kung kami ay sumampalataya sa iyo, walang anuman na gawa ng dyablo na magtatagumpay sa buhay po namin. Kaya Lord, salamat sa iyong ginagawa sa buhay namin, Lord. Sa 2021, Lord, we are excited sa iyong gagawin, O Lord God. Alam namin na mayroon kang gagawing magagandang bagay sa buhay namin sa 2021, itong taong ito. Dahil ang plano mo sa amin ay magagandang bagay. At kung kami lamang ay sumampalataya sa iyo, alam namin na kami ay iyong pagpapalain sa lahat ng bagay at anumang mga pinagdadaanan namin, mga troubles in life, kami ay magtatagumpay kapag kami ay
patuloy na sasampalataya sa iyo, manalig sa iyo. Kaya Ama, sa umagang ito, sa lahat na nanonood, nakikinig, salamat o Lord God sa pananampalataya na yung inilagay sa kanilang mga puso, Lord God. Na sa aming pagharap, Lord, sa 2021, Lord, patuloy kaming magtatagumpay. Salamat, Ama, sa iyong patuloy na pagkilos, pagsama sa bawat isa. At salamat, O Lord God, sa tagumpay. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Dalangin ko rin, Panginoon, ng lahat ng may mga problema ngayon, may mga karamdaman. Lord, salamat sa iyong healing touch right now. Salamat sa kagalingan na galing sa iyo. Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming Jehovah Rapha o Heals. Salamat po, Panginoon. Ang aming bansa, patuloy mong pangunahan. O Lord God, patuloy mong pagpalain. Salamat sa aming mga leaders, aming Pangulo. Lord, salamat sa iyong pangunguna, Lord God, sa kanyang buhay, ng iyong kalooban ang siyang mangyayari sa bansa namin. Patuloy mong pagpalain, O Lord God, ang bawat Pilipino. O Lord God, sa lahat na Pilipino, Lord God, salamat na ikaw ang patuloy na kumilos, Lord. Salamat, O Lord God, sa iyong mga pagpapala, O Lord God, sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa iyong mensahe sa amin. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. God bless everyone. Maraming salamat sa inyong pagsama, sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Purihin po ang Diyos.